Eto na nga, yung corona po ni Kim Chiu, ipapasa na sa isang kongresista. Isn't that amazing? Etong bata ni Tambi, nagkalat mga kababayan. Alam nyo, kapag mali talaga, kapag sinubukan mong ipagtanggol ang mali, magmumukha ka talagang tanga. Oh no! At eto na nga, may bagong Kim Chiu na po sa katauhan ng isang representante. Taga-Taguig po ito, no? Oo. Taga-Taguig po ito na ito si Amparo. Oo, Representative Amparo Zamora. Yan. Oo. Aba, welcome mga kababayan. Welcome to the blank government. Teka diha. Oo. So eto mga kababayan, si Amparo Zamora na isang kongresista, ito po ang nagkontempa diyan kay Colonel Grijaldo na hanggang ngayon nakakulong pa rin. Are you crazy? Are you out of your mind? So eto ngayon mga kababayan, pinagpipiestahan siya ng netizens. Dahil doon sa kanyang statement. Kung ano yung statement na yan, pag-uusapan natin mga kababayan. At welcome po sa mundo ng mga lutang. Yan. Pero bago natin umpisahan yan, mga kababayan, magandang araw sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan natin na OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. So ito na mga kababayan, this is what we call Kim Chiu 2.0. Yan. Sa classroom, may batas. Kung kay Kim Chiu, sa classroom may batas, dito mga kababayan, kay Representative Zamora, aba, ang schoolwork may batas. Ang schoolwork ay batas. Langhiya talaga. Representative yan, eto. Medyo flashback muna tayo, mga kapatid, Flashback muna tayo. Back in 2020, nag-viral ako dito, Ilang ba views ko dito dati? Millions yung views ko dito kay Kim Chiu dati, Oo. Pero balikan lang natin yung sinabi ni Kim Chiu na talaga namang gumimbal, sa buong mundo ng social media noong 2020. Ito, nung pinasarap po yung yung ABS-CBN, and she is trying to justify that the ABS-CBN doesn't have a fault or hindi lumabag sa batas. Dati kinumpara nga niya ito sa isang classroom, sa batas sa classroom. Oy, Kim Chiu, congratulations ha. May pumalit na sa'yo. Ipasa mo na ang corona. Pero flashback muna tayo. Flashback muna para... Kailan binabato sa amin, law is law. Law is law. Paulit-ulit. Hindi ka graduate ng law. Huwag ka magsalita. Kayo na nagsasabi sa amin kung graduate kami ng law. Graduate ka din ba ng law? May alam ka ba sa batas? Wala. May alam ka ba sa nangyayari ngayon? Yeah. May alam na panood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa Senado? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas. Bawal lumabas bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Pwede naman pala Kayo naman, pwede naman, pag nag-comply ka, pwede na ikaw lumabas. Ganyan mga kababayan, Pag ikaw, ipinipilit mo magmarunong, at ipinipilit mo i-justify ang mali, magmumukha ka talagang tanga. Yan ang problema natin. So ngayon, mga kababayan, ikukumpara natin. So hindi natin ikukumpara, hindi natin ikukumpara. Ang gulo mo, So, ngayon pinagpipiestahan itong bagong statement ng isang representative na tinatawag ng mga young gunggong.
Na isa itong si sa mga Yanggongs, di ba? So yan representative nyo sa Taguig, nagkakalat ha. Oy. So ngayon mga kababayan, mainit na pinag-uusapan itong BICAM, itong mga blank items diyan sa BICAM report. Yan. So ganito rin ang nangyayari. They are trying to justify or they are trying to explain themselves hard para paniwalain ang mga tao doon sa gusto nilang palabasin. So, ito ang problema. Ang mali, kahit gaano mong pagtutuwid, mali pa rin yan. Anak ng tokwa. So, ito, mga kababayan, alam naman natin na naglalabo-labo na sila. May nagsasabing walang pirma, ay walang blanco, pero may nagsasabi rin na may blanco. At isa na nga ito, ayan yung teacher nila nandiyan sa thumbnail natin. Si Teacher Estela Kimbo. Ang sabi ni teacher, meron blanco. Pero typographical error lang yung blanco. Anak ng tokwa, blanco nga walang nakasulat. Paano magkaka-typo? Ang typo, pag may written something or written word, sentence or anything, binura mo, typographic or nagkamali ka sa pagsulat, yun ang typographic error yun. Yung committee report, wala namang sulat paanong typographic error? Oh my God. Eto na, Representative Amparo Zamora ng 2nd District of Taguig, nagkalat. Eto na. Eto, pakinggan natin. Para lang yan, gumawa ka ng schoolwork. Pagka inuumpisahan mo yan, nag-iiwan ka pa ng blanco, pero pagdating mo na, pag sinubmit mo na yan sa teacher, syempre, wala kang sinusumiting may kahit anong blanco. Ay, grabe. Ang tanga. Very elementary. Magpapaliwanag ka na lang. Ganyan pa ang mga lumalabas sa bibig mo. Manloloko ka na lang ng tao, ganyan pa ang ilalabas mo sa bibig mo. Sana ginalingan mo ng gusto. Basically, what she's trying to imply, mga kababayan, or kinukumpara niya, yung pagsasabatas ng budget ng Pilipinas sa isang schoolwork. Para malaman mo, madam, ang pagpapasa ng budget ng Pilipinas ay may sinusunod na batas. Ang schoolwork, mga kababayan, pag inutusan ka ng teacher mo, gawin nyo to, walang batas dun. May rules ang school, yung teacher mo, may rules yan, but it doesn't affect the welfare of the Filipino people. Shit! Pero ito, sakyan natin, mga kababayan, ang gusto niyang sabihin. How dare you to compare the schoolwork diyan sa pagpapasa ng budget ng Pilipinas? We're talking about trillions of Filipino money here, madam. We're not talking about the assignment para masukat ang kakayahan mo at talino ng utak mo. We're talking about pinag-uusapan natin dito, ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, madam. But wait, sakyan natin kung ano ang gusto niyang i-imply. Sa school, madam, dito na paghahalata na kayo yung mga nasa ropor Hindi ko alam kung bakit mga kongresista kayo Pag may schoolwork ka daw, sa umpisa, meron ka dyan mga blanco. Pero pag ipapasa mo na yan, kompleto na yan. So, paano nangyari yun? So, ibig sabihin nun, madam, kaya may blanco dyan, hindi mo alam ang sagot. So, what are you going to do? Are you going to ask for a friend para makompleto mo at masulatan mo yung mga blanco? That's not how it works. It's supposed to be this way. Okay? Kapag ikaw ay matalino, kapag ikaw ay handa, pag binigyan ka ng schoolwork ng teacher mo, kung ikaw ay matalinong tao, hindi ka na maglalagay dyan ng blanco-blanco. Antimano, sasagutan mo agad yan at ipapasa mo. Hindi ka na mag-iiwan dyan.
So ito mga sinasabi mo, madam, ay pagpapakita lamang na walang laman yan. So, ikumpara mo, yung kaba ng bayan doon sa schoolwork, parang nagpapatawa ho ba kayo? Saan ba nag-aral to si madam? Aba, siguro mo ngayon, madam, galit na sa'yo yung mga teacher mo. So, parang ibig niyang sabihin, okay lang na may mga blanco yan. Huwag kayong mag-alala. Kasi pag isusubmit naman yan, kompleto na. Sino magkukumpleto? Sino mag-fill in the blank nun? Pero at least, mga kababayan, inamin niya. Parang pinatunayan niya yung sinabi ng teacher niya na si Stella Kimbo na may blanco talaga. Kasi may nag-iwan nga ng blanco pero babalik ka na lang. Pag isusubmit mo sa teacher mo, wala na blanco doon. Ganun na nangyari. Doon sa budget, sa committee report. May blanco pero nung sinubmit na kompleto na. The question there is, sino ang nag-fill in the blank? Madam, hindi ito biro, Hindi ito biro na ginagawa mong comedy. This is for the welfare of the hundred of millions of Filipino people. Samantalang si Congressman Ungab at si Attorney Vic Rodriguez ay gumagawa ng kapamaraanan para mailigtas sa pagkawala or pagkasayang ang kaba ng ating bayan. Kayo ginagawa niyong katatawanan lang? Ginagawa niyong comedy? What the hell is going on? Welcome to the blank government. Yun ang problema sa atin. If you would try to justify whatever wrong it is, magmumukha ka talagang engot. Sabi ko nga, mga kababayan, welcome to the blank government. So, naintindihan nyo po ba yung ibig sabihin? Ako naintindihan ko yung sinasabi niya. I understand what she's trying to imply here sa classroom, sa schoolwork. Naintindihan ko yun. Pinaliwanag natin kanina. Pero, may mga kababayan tayo na hindi niya maiintindihan. Okay? At, mana-mana talaga eh. Mana-mana talaga. Kasi, eto mga kababayan, bata ni Bongbong Marcos, bata ni Tamtaluslos, and look what kind of representative of the people we have in the Philippines. Is this a kind of representative or of Congress women or lawmakers na mayroon tayo sa Pilipinas na kahit magpaliwanag, hindi marunong? Biruin mo, yung budget ng Pilipinas, ikukumpara niya doon sa schoolwork? My God. Ito, ang idol niya kasi. Ito. Ito po ay pinagsama-sama na po natin lahat ng pangangailangan ng isang nag-a-apply para sa trabaho, hindi lamang dito sa Pilipinas, pero kundi pati sa abroad. Tapos? At hindi lamang nag-a-apply ngayon ang ating mga prospective na employee at pumupunta sa isang korporasyon at nagsasabi mag'a-apply kami, tapos bahala na, tapos na. Babalitaan ko na lang kayo kung kung kukunin kayo o hindi. Hindi na po ganon. Mas mabigat at mas malakas ang suporta ngayon ng pamahalaan para naman kayo ay mas may kakayanan upang makakuha ng magagandang trabaho. Ayan. Naintindihan nyo ba?
Naintindihan nyo ba, mga kababayan? Ako alam ko na mayroong job fair dyan. Oo, mayroong job fair. Pero ang hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Kung ano talaga ang gusto niyang patungkulan, kung ano talaga ang gusto niyang puntuhin. Oo. So, nagkawala-wala na. Oo, hindi na natin maintindihan kung ano ang gusto niyang ipaliwanag kasi nagsalu-salungat na. Oh. Basta ang naintindihan ko, job fair 'yan. This is something that you should not be proud of kasi kahit ako bata pa ako may job fair na eh. Hindi na bago ang job fair at hindi yan accomplishment, no? That is something that you shouldn't be proud of. Lalo-lalo na kung di mo may paliwanag kung anong purpose niyan. Oh. Ang purpose ng pagkakaroon ng job fair, inilalapit mo sa taong bayan, yung mga trabaho. Oo, inilalapit mo. At ang pagkakaroon ng job fair, mga kababayan, ay hindi nangangahulugan na mabibigyan ka na ng trabaho. Mag-a-apply ka pa rin dyan. Parehas lang yan nung nagpunta ka doon sa mga kumpanya. Parang ang ibig kasi niyang sabihin, lahat na mag-a-apply dyan, siguro yun ang nasa isip niya, lahat na mag-a-apply dyan, matatanggap. Kasi ang sinasabi niya kanina, nandito kami, palalakasin namin ang tulong ng gobyerno na mabigyan kayo ng trabaho. Diyan sa job fair, may interview pa rin dyan na nangyayari. Katulad din doon sa mga opisina, sa main office ng mga pinag-a-applyan ng trabaho. You are also not sure if you will be taken or taken for granted. Sasabihin yan sa inyo, sige, tatawagan muna kita. Ganon din pag nag-apply ka. So ano yung sinasabi mo, na pag nagpunta ka doon sa mga corporate offices, tatawagan ka. Ganon din dyan sa job fair. Ang hirap kasi sa iyo, hindi ka nag-apply ng trabaho eh. Noong dati, wala akong trabaho, lahat ng job fair, suki ako dyan. Minsan makakapasa ka, minsan hindi. Huwag mong ilalagay sa utak ng tao, na paaasahin mo na pag nagpunta sila dyan, makakahanap na sila ng trabaho. Sino ang tanga na kumpanya na kukuha ng isang tao na hindi naman mag-fit doon sa trabahong ina-applyan niya? Sino ang kumpanya na kukuha ng bato na ipupukpok sa ulo nila? Kasi what he's trying to say here, mga kababayan, na tinutulungan nila ang taong bayan na makahanap ng trabaho. So parang ang gusto niyang sabihin, pag nagpunta ka dito, may trabaho ka na. Tanga, mag-a-apply ka pa rin dyan. Inilapit lang, yung pag-a-applyan mo para hindi ka na mamasahe. Pero yung proseso, ganun pa rin. Kung gumaan man yan, ganun, kakonti-konti lang. Pero the process still the same. You will undergo interview, you will undergo examination. Same. Ito kasi yung idol nito. Idol nito na ito rin isa sa mga pasimuno or mga gigil na papuntahin si BP Sara dyan sa mga hearing, di ba? Isa ito, doon sa mga gigil na si BP Sara Duterte hindi pa pumunta niya. Pero nung pumunta, tameme naman. Wala naman siya doon. So, eto. Ayan o. To put it quite frankly, hindi naman, if there's smoke, there's fire. Wow. Ganun talaga siya magsalita, no? Mababaw. Mababaw siya magsalita talaga. Yung mga ganyan naman, it started with a speech of Congressman Valeriano. Dinala sa committee. Yan. Nag-hearing. Tapos? And in the course of those hearings, ang daming lumabas.
Ang daming acknowledgement receipts, ang daming... Kimchi talaga eh. Pwedeng lumabas. Ay, pag nag-comply ka, pwede ka na palang lumabas. Lumabas na pwede naman sanang sagutin. And it's not gaslighting. Again, it is what it is. Ang dami. Hindi naman, di ba? Kami... Hindi niya alam kung ano sasabihin. Hindi niya mapagdugtong-tugtong yung thoughts niya. Nagkalukulo na. Nagpapagod kami, nagpupuyat kami para silipin. Huwag ka kasi magpuyat. Oo. Puyat ka kasi ng puyat eh. Anong ginagawa mo? Sisinghot kasi. Yung mga dokumento na yon para isa-isahin. And ang dami naming nakikita. In fact, marami pa kaming nakita na hindi pa namin na itatanong. Ay, sanggala. Nandun si VP Sara Duterte, di naman kayo nagtanong. Ang tanong, tapos na, yung hearing nyo dyan, ano na pala namin? Ano na pala ng mga ordinaryong Pilipino? Nakasuhan nyo ba si VP Sara? Wala. Ano na pala natin? Nagsayang kayo ng oras? Diba? Ginagawa nyo kaming mangmang eh. So, hindi siya terrorism on our part na we're terrorizing Ikaw lang naman nagsabi nun. The OVP. Had they answered the questions from the very beginning, then sana tapos na sana yung mga hearings ngayon. Ang problema, they spent so much time not attending the hearings, and now that they are attending, di ba? So, kung sana nung umpisa pa lang, pumunta na sila, then sana tapos na, nasagot na sana nila. Nasagot na lahat. Nasagot na lahat. Amparo. Ano nangyari? May naisamba ba kayong kaso? May nagawa ba kayong batas? Napatunayan nyo ba yung mga claims nyo na nangurakong si VP Sara? Hindi. In aid of legislation, nakapag-legislate ba kayo ng batas after ng hearing? Parang wala naman. Ayan nga sinasabi natin, mga kababayan, kapag hindi nyo alam ang ginagawa nyo at nautusan lang kayo, wala talagang mangyayari. Kahit mag-sirko-sirko kayo dyan, wala talaga. Kahit anong sabihin nyo, ngayon wala nang maniniwala sa inyo. Kasi pare-pares kayo sinungaling mula sa presidente. May sinabi pa to dati, Eto, panoorin natin. Ayan, kasi napakaraming pumupuna pagka bumabiyahe siya. Napakaraming mga tao na kada biyahe niya binibilangan siya. Kung ilan na ba yung biyahe niya na foreign trips, kung ilang beses na ba siya lumabas, sino ang kasama niya. Pero bawal nga lumabas kasi tapos lumabas. Uy, sis na yan. Bawal lumabas, lumabas ka. Kita naman natin sa in-announce niya na almost 1.7 trillion pesos in investments. Nasaan yun? Nasaan yun? Nasaan? Amparo! Nasaan yung sinasabi mong investment? Kanina na pag-usapan lang namin sa Banateros Yung MIC, yung Maharlika Investment Corporation na ang nagsabi mismo na wala tayong makuhang investment. Tangina. Pinaglolokon nyo kami. So basically dito, mga kababayan, pinagtatanggol niya yung pagbiyahe-biyahe dati ng mga ng presidente dahil di umano mga bilyon-bilyon daw na mga investment na makukuha ng Pilipinas. Nasaan?
Oh. Di ba yung Maharlika Investment Fund, ha? Ginamit nyo rin yung rason dati, para makahatak ng mga investor sa iba't ibang bansa, mamumuno sa ibang bansa. And after a year, mga kababayan, here we are. The Maharlika Investment Corporation is saying that we still don't have an investment coming from anywhere. Yan ang problema sa atin, madam. Ang inani natin sa kanyang mga pagpunta sa mga foreign countries na ito at sa pag-meet sa kanilang mga business sectors. So siguro isang paraan ito ng presidente para ipamuka sa kanyang mga bashers na ito ang produkto ng kanyang pagbabiyahe. Saan? Nasaan yung produkto? Ipakita nyo naman sa amin. Anong produkto yan? Shabu ata Daming shabu ngayon yan ang problema sa atin, mga kapatid. Kapag tinatry mong ipagtanggol ang isang mali, magmumukha ka talagang tanga. Imbis na sana ituwid ninyo, aminin ninyo na may nangyaring ganito, may ganyan, nagkamali kayo. Ang nangyayari, parang pinagtatanggol nyo pa Mali na nga, pinagtatanggol nyo pa. Iba-iba na nga kayo ng sinasabi, but still, you're trying to push harder to justify na tama kayo. Sino ba tama sa inyo? Si Stella Kimbo? Sa bagay, ikaw, ito si Zamora, umami naman, na may blanco talaga. Kasi sabi nga niya pag sa umpisa, may blanco talaga yan, iiwanan mo yan. My God. This is alarming. Mga kababayan, if we have a lawmakers na ganito mag-isip, wala talaga. Wala talagang kapupuntahan, mga kababayan. So sa tingin nyo, ano ang opinion nyo dito sa mga napanood ninyo? Representative Amparo Zamora ay kino-compare niya yung pagbabalangkas ng budget na trilyon-trilyon na pinag-uusapan natin doon sa kanyang schoolwork. Saan ba nag-aral ito? Dapat ibalik na doon sa nag-aralan niya So hanggang dito muna, mga kababayan, if you have a reaction, comment on this particular issue, sige, paki-comment na lang po dyan sa comment section at pag-usapan natin yan sa susunod nating vlog. Okay? Once again, this is Master Reyes and thank you. God bless you all. And to God be the glory. Welcome to the Blank Cover.